Nagtrabaho muna ako sa Indian store. So, doon ako nagwawalis ako doon, tapos nagpupunas ng salamin. I really dream big. I want you to live in abundance. Yun yung gusto kong ma-achieve talaga sa buhay ko, yung overflow ng blessing. Hindi lang para sa akin, para maging blessing din ako sa maraming tao sa paligid ko. Ang parents ko kasi may business ng kids clothing. Thank God, very hardworking ang parents ko. So, pinoprovide talaga nila yung good life sa amin. When I was younger, doon ako nagbabantay sa tindahan ng parents ko. Doon na hasa yung customer service namin. Tinuturuan din ako kung paano mag-deal sa mga clients. Pagdating ko ng college, doon ako nakamit ng mga non-Filipino friends. Business administration major in computer programming. Ang passion ko is in business. Pero dahil nagiging high-tech na tayo, kaya inaral ko na yung business kasama na yung programming. Magpaganda, yun lang talaga gusto ko. Pag binibigyan ako ng parents ko ng pocket money pambili ng food, hindi ko binibili ng pagkain yun. Iniipon ko pambili ng pabango, pampaganda, lotion, anything about beauty, makeup, ganon. Nung ikakasal na ako, biglang tumawag yung boyfriend ko at that time. Sinabi na hindi na matutuloy yung kasal kasi kailangan mauna na yung kapatid niyang mag-asawa dahil hindi raw kami pwede sabay sa isang taon. So pagkatapos nun, syempre nalungkot ako na ready na lahat yung church, yung reception. So the following year, ganun ulit. Tumawag na naman yung boyfriend ko at that time at sinabi na hindi na naman daw ulit matutuloy. Sabi ko, bakit? Ano na nangyari? Sabi niya kasi, yung isang kapatid naman niya na lalaki, kailangan ulit na sila na naman yung mauna. Alam mo na, yung sinasabing sukob na dalawang kasal sa isang taon. So, yung pangatlong taon, same scenario, gano'n na naman ulit. Ikakasal na, ready na naman lahat, di ba? Parang, alam mo, yung 3 beses nangyari. Kinakabahan na ako. Pagtawag, sabi, hindi na naman matutuloy yung kasal natin. Sabi ko, bakit? Kasi yung pangatlong kapatid mo na naman ba, sabi ko, ikakasal na naman ba ulit? Tapos sabi niya, hindi, kasi nawala na kami ng budget for the wedding. So, sobra akong broken-hearted. Sabi ko, bahala na kayo, iiwan ko na kayo dyan, lilipad na ako sa Amerika. Kaya ako napunta dito. Hindi ko na sinabi sa boyfriend ko at that time na aalis ako papunta Amerika. So, nabalitaan niya na on that day na aalis na ako. So, pagpasok ko sa airport, kasama ko tita ko, di ba? So, ginawa niya, bumili siya ng ticket papunta Hong Kong para lang makapasok doon, para pigilan lang ako na wag na umalis. Pagkita ko sa kanya, iyak siya ng iyak. Sabi niya, wag ka na umalis. Mahal naman talaga kita. Yung timing lang, hindi lang mag-timing kung kailan tayo mag-aasawa, pero mahal na mahal talaga kita. 3 beses na ako na broken heart, hindi na talaga. So yun, hanggang sa umalis ako, hawak-hawak ko yung bagaheng ganon. Nagtrabaho muna ako sa Indian store. So, doon ako nagwawalis ako doon, tapos nagpupunas ng salamin. After that, sabi ko mag-aaral na lang ako sa beauty industry. Pinaka-favorite kong topic lagi about skincare. Tapos nung nag-graduate na ako, naisip ko na magsarili. Months pa lang ako na nasa Amerika. Nag-fly siya dito after 2 months. Sinuyo niya talaga ako. After that, ayun, nagde-date pa ako ng Amerikano. Grabe lang to si Jason because 2 years din yun na nag-aantay siya. Kitang-kita ko talaga yung sincerity niya. Sabi ko, sige na nga, talagang maybe meant to be talaga tayo. So, umuwi kami sa Philippines para magpakasal. 2004, kinasal kami sa San Sebastian Church. Dahil kami dalawa, nagustuhan na rin namin yung buhay Amerika, nakapag-start na rin ako ng business. Tapos nag-decide kami, babalik na lang kami dito para i-continue na lang namin yung what we've started. Nag-business pa siya ng printing business for maybe 5 years. Passion din niya kasi nasa printing ng mga packaging. This is Miss O. May surprise ako sa inyo. It's grand opening sale dito po sa O Skincare. First 2 years, napakahirap.
Umabot ng 5 years, nagkakaroon na unti-unti ng mga clientele. Tama-tama yung vacant slot sa tabi ng Lodi Styling Center, bakante siya. So, by God's grace, lumipat na ako doon. Tapos doon na nagsimula na may 5 bedrooms kami. Doon na nagsimula ang O Skincare. 2007, doon ako nag-start sa Artesia branch. Tapos, nagkaroon ng opportunity sa Cerritos Mall, which is 10 minutes away lang sa Artesia branch. Sabi niya, siguro it's time na to expand. So, pumunta kami sa Cerritos Mall. Nag-open kami ng 8 bedrooms with sauna, with shower, with scrub. Alam mo yung kompleto talagang treatment. Ang daming clients dumadating. Praise God talaga. Binigyan din ako ng opportunity ng ABS-CBN TFC na magkaroon ng beauty show sa TV for 9 years. Hello mga ka-nation! Here's another episode po ng Beauty by O. So, I talk about beauty, the latest technology, ano yung pinaka-latest ingredients, ano yung pinaka-maganda. And then, start na kami naging med spa, which is a medical clinic na nag-hire na rin akong plastic surgeon, may doctor, may nurses. So, natayo na namin ang expansion namin sa Cerritos Mall. More treatment rooms and more consultation rooms. Support ako siya everyday, like with our kids. Yung dalawa pumapasok na sa school, tapos yung dalawa papasok na rin. So ako rin tumutulong sa anything to do with yung family matters. Tinutulungan ko siya, tapos sa work din, siya yung face ng company. Ako naman, lahat ng trabaho ko nasa likod. So ako yung nagsusupport sa administration, sa documents, like suppliers, purchasing, and everything. We're really hoping na we become worldwide, you know, with God's help na maayos everything. Then, right now, naglilay lang kami ng foundation namin. Naghahanap kami ng tamang produkto, nagpapaformulate kami ng iba-ibang products na alam namin na magugustuhan ng mga tao. I really dream big. Kumbaga sabi ni Lord, I want you to live in abundance, di ba? Yung with overflow. Yun yung gusto kong ma-achieve talaga sa buhay ko. Yung overflow ng blessing, hindi lang para sa akin, para maging blessing din ako sa maraming tao sa paligid ko. Ang prayer ko talaga sa Lord na mailagay ang aming products sa US department stores. Yan ang dream ko for the next 5 to 10 years. I'll be so proud to say that it's a Pinoy product.